Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakampeng, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa ano ito ni Vice President Sara Duterte. Nasaktan, nagyaw-yaw. At tinatawag niya pa na ang kanyang mga kritiko na mga desperado na daw ito. Kasi nga po, maraming issue dito kay Sara Duterte. Pero balikan natin konti, former Vice President na si Attorney Leni Robredo. Nung panahon ni Attorney Leni Robredo, pinaratangan din siya o inakusahan din siya na kisyo may kabit, na kisyo may maraming asawa, na kisyo may planado ang pagpatay sa kanyang asawa, pero tahimik si Attorney Leni Robredo. Alam niyo ba kung bakit tahimik si Attorney Leni Robredo that time? Kasi hindi niya papatulan ang kanyang mga kritiko. Kasi hindi naman totoo ang lahat ng kanyang mga paratang. Eka nga, kung may kasabihan tayo, kapag pumutak ka, yan ay totoo. Di ba? Bagkos, imbes na atupagin o patulan ni Attorney ang mga issue na laban sa kanya o inaakusa laban sa kanya, nag-focus po sa kanyang trabaho. Di ba? Ano man ang mga issue noon, ng panahon nila ni Duterte, nandyan siya. Handang makipag-bardugalang kay Duterte kapag ayaw niya ang mga nasabing desisyon. Di ba? Unlike dito kay Sara Duterte, mga ka-action, alam naman ho natin na kapag ikaw ay isang nasa public figure at isang opisyal ng gobyerno, ay tanggap mo anuman ang ibato sa'yo. Di ba? Eto po, siguro nasaktan ito si Vice President Sara Duterte, abay nagyaw-yaw. Eto, pakinggan ho natin, panoorin. Tumitindi ang ginagawang paninira ng mga taong nais na pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo sa kanyang video statement kahapon. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao, na korap, abusado, taksil at isang warlord. Sinabi ni BP Sara na ang paninirang ginagawa sa kanya ay bahagi ng black propaganda at pamumulitika na ibig siyang makitang mabigo bilang isang public servant. Dagdag pa ng Vice Presidente na hindi ito magiging dahilan para siya ay huminto, kundi para lalo pang pagbutihin ang kanyang trabaho para sa bayan. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Di ba? Napakinggan nyo ng pagyaw-yaw niya. Believe din ako dito kay Sara Duterte. Kapag nasasaktan pala siya, kapag ang pinag-uusapan ay about sa life niya, ay nagre-react agad-agad ito. Pero pagdating sa problema ng West Philippine Sea, no comment. Pagdating sa girian na ni Duterte, ni Digong at saka ni Baste sa kay Mr. President Bongbong Marcos, no comment. Pero pag may party-party o may event ang China, agad-agad nagme-message. Di ba? Sabi niya, bahagi daw ito na pabagsakin ang kanyang karera dito sa larangan ng bilang Vice President. Desperado na daw ang mga kritiko para siraan daw siya. Excuse me, Sara Duterte, hindi ka po sinisiraan. Kapag ang issue ay regarding sa kaban ng bayan, natural po yun na kami ay magtatanong. Di ba?
Kapag ang issue naman ay problema regarding sa DepEd, kami po ay pwedeng magtanong, di ba? Kaya hindi po yan sabi paninira. Yan ay nakikita ng aming mga mata at napapakinggan ng aming mga tainga. Natural lamang na kami ay magboses nang sa ganon malaman nyo kung ano ang pagkukulang nyo sa inyong pamumuno bilang isang pangalawang gabinete ng ating bansa. Di ba? Hindi po yan paninira, Vice. At natural lang po yan na may makomment sa inyo ang mga ordinaryong Pilipino. Dahil kami ang nagpapasweldo sa inyo, kaya wala ho kayong karapatan para magreklamo o mag-react basta nasa tama ho kami. Di ba, mga ka-aksyon? Oh, ang layo. Hindi naman natin pwede ikahalintulad si Atty. Leni Robredo at saka si Sara Duterte kasi sobrang layo ho. Biruin nyo ha, halos parang nasa ano lang eh. Tingnan nyo, wala na sa sektor ng anong government ito si Atty. Leni Robredo, pero yung ginawa niya na mga project ay yung sinimulan niya nung siya ay Vice President, tulad ng pagpapatayo ng mga eskwelahan, dormitory, at saka mga farm to market. Ano, nagawa ba ngayon ni Vice President? Wala pa yata akong nabalitaan na si Sara Duterte ay nagpagawa ng mga eskwelahan. Yan ay isa pang DepEd Secretary ha. Pero sa kay Atty. Leni Robredo, private sector na siya. Kahit gaano mang kabugbog ng mga patutsada ng ating mga kaibigan sa kabila sa Angat Buhay program niya. Pero si Atty. Leni Robredo lamang, hanggang ngayon ilang eskwelahan na ang i-donate. Ilang dormitory na ang i-donate. Ilan na ang mga pabahay na i-donate na dapat yan ay trabaho ng gobyerno natin. 'Di ba? Kung gusto nyo makita, ang sinasabi ko na wala naman sa gobyerno ito si Atty. Leni Robredo, pero nagbibigay pa rin ng mga eskwelahan, dormitory, at mga pabahay. Bakit nga ba napagawa yan ni Atty. Leni Robredo? Dahil sa tulong ng mga donors na magmula-mula sa mga malalaking bansa na hanggang ngayon ay patuloy pa rin naninindigan dahil nagtitiwala ho sila na ang lahat ng pera na dinodonate nila sa Angat Buhay program ay maibibigay, ay maipapatayo, 'di ba? At may resibo, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo, Vice Sara Duterte, natural lang po 'yan. Huwag ho kayong masaktan kapag may mga ganitong patutsada para sa inyo. Yun po ay nagboboses lang ho ang iilan sa amin ng mga Pilipino para maiparating sa inyo kung ano ang pagkukulang nyo. Pero kung pagdating sa personal life mo, no comment ho ako dyan. Dahil wala akong karapatan para makialam ng inyong personal na buhay. Ewan ko lang dito sa iilan sa ating mga kaibigan. Okay? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Now, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.